Wala kang makikitang abogadong magsasabi na yung objective na ito ay mali ang ginawa ng Supreme Court. Alam mo kung bakit? That's indirect contempt. Yung sabihin mong at bastusin mo yung Supreme Court, sabihin mo, hindi, dahil lang kay Duterte. Kaya nyo ginanyan yan. You can say na you believe otherwise, o pwede mong sabihin na I disagree with the decision of the Supreme Court. Pero yung sabihin mo na mali yan, hindi yan tama, wag dating sundin yan, yan po ay isang malaking katarantaduhan sa isang abogado. At maaari siya ma-indirect contempt niyan. Yung wag natin sundin yung desisyon ng Supreme Court. Hindi totoo yan, mali yan. Maniwala ko kayo, walang magaganyang matinong abogado. Mga karakas lang ni Gadon ang gumagawa ng ganyan. Yung mga ganyang klaseng patutsada. Ay alam nyo mga kababayan, wag ho tayong basta-basta akin, again sabi ko nga sa inyo kasi may part dito na tila may pagbanta pa si Romualdez. Hindi ko lang nga na-play yun kasi mahaba yun Medyo may pagbanta pa siya na sinasabi niya na you yourselves are parang ito ata yun With full respect to the Constitution, in defense of its authority is real. It puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. That is not how checks and balances work. We filed this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. Not to assert supremacy, but to restore balances. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken the process because she was not furnished a copy or... Basta, may part dito, hindi ko na makita Meron sinabi dito na parang the Supreme Court is impeachable. Parang ganon. Hindi ko nga alam kung yun ba ay pagbabanta ni Romualdez na, oy, wag yung, pag ito itinuloy ninyo. Kami may hawak ng impeachment nyo. Parang ganon. Di natin alam. Pero gayon pa man, diyan lumalabas na talaga kung sino ang diktador, di ba? Pag hindi nasunod yung gusto nila, baka kung gagawin nila ito, kung gagawin nila ito, na i-impeach nila yung mga justices, ang dami niyan. Di ba? Kung gagawin nila ito, may topak na talaga sila. Pero hindi imposible yan. Kasi may mga topak na talaga mukhang desperate na itong si Romualdez. Talagang desperado siyang matuloy itong impeachment. Palpak na kasi yung PI niya. Palpak pa itong impeachment niya. Diba? Alam mo kasi, Speaker Romualdez, huwag ka kasi masyadong nakikinig sa mga taong nasa paligid mo. Na pumapalakpak lang sa iyan kasi alam mo namang nakikinabang. Medyo magtanong ka diin dun sa mga taong hindi isip-sip sa'yo, hindi yung yes man. Para sigurado yung payong na ibibigay sa'yo. Kasi kung puro yes man lang, o kaya sahuran mo lang, di ba? O empleyado mo lang, o ano yung mga hinihingan mo ng payo, naku po, delicates ka dyan, di ba? Talagang sasabihin lang siya, tuloy mo yan. Alam mo naman sila, enjoy na enjoy. Hindi, kasi ugali na yan ng tao yung kanilang boss, pupurihin nila ng pupurihin. Kasi nakikinabang sila dun sa boss nila. Bilib na bilib. Yung gusto, sige, ano yan, okay yan, tuloy mo yan. Speaker ka naman, ganyan, di ba? Hanggang sa, kasi the more na may problema, the more nakakailanganin sila nung boss nila. The more na may trabaho sila. Ay, huwag ka nakikinig dyan sa mga nasa paligid mo. Delicate sa mga yan. Mabuti pa maghanap ka ng mga tunay na abogadong objective mag-isip. Yeah? Kasi ito, sa totoo lang, medyo malaking kapalpakan itong ginawa ninyo.
Naubos ang oras doon sa pag-iimbestiga kay VP Sara Duterte. Di ba? Ilang hearing din yan naganap. Naubos ang oras, wala rin naman nangyari. Yan ang totoo eh. Pakinggan po natin itong kasi may isa pang issue ngayon. Itong issue kay Marcoleta na kesyo bumaligtad daw to si Marcoleta. Dahil doon sa pagkamay niya kay Marcos at saka yung pagsabi niya na hindi naman siya Duterte Black, linawin natin. Ano ba talaga yung kumpletong sinabi ni Marcoleta? Kesa naman yung bira lang tayo ng bira. Isa pa po siguro ayaw ko lang, kung gusto niyo pong sagutin itong punto na ito. Kasi doon sa tagpo ng matapos magsalita ang Pangulong Bongbong Marcos, aba naman paglabas ng pinto ng plenaryo, kayo po ang nabungaran ang sabi pa naman doon sa mga balita at yung kasama niyo po sa senador, yun daw pong Duterte Black, kasama daw po kayo doon, ay hindi pupunta doon sa sona ng Pangulo. Pero ano daw ba nangyari? Ba't nandun kayo? Mukhang ang Pangulong Bongbong pa po ay yumakap ata sa inyo at mukhang nag-abrisete pa sa inyo, Sen. Ano ba talaga nangyari? Sino ba yung nagsabi na ang Duterte Black ay hindi pupunta? Wala akong alam doon. Ang sabi ni Senadora Amy, nagsalita ata, iba pang mga miyembro po ng Duterte Black. Una, Sen, kayo ba kinukonsidera nyo yung sarili na miyembro kayo ng Duterte Black? Hindi ako PDP laban Ayun, alam nyo naman na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Yun, opo. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Opo. Napagkakamalang kasi tayo na... Hindi kasi alam mo, Senator Marcoleta, kasi siyempre iniisip nila since ginamit nyo mga Duterte at pinakinabangan nyo sila during the campaign, kaya tuloy nakukonsidera kayong Duterte Black. At aminin naman natin, Senator, na kayo naman talaga tinulungan ng Duterte supporter. Wag ho natin, baka naman na... Ako, again hindi po ako against kay Senator Marcoleta. Kahit nga doon sa programa namin Banateros, sinabi ko nga po, bigyan muna natin ng chance si Senator Marcoleta na gawin yung kanyang ipinangakong trabaho. Siya naman po ay talagang trabaho para sa bayan ang kanyang ginagawa. Kaya dapat wag tayo maging panatiko. Hindi niya kailangan gumawa ng batas na ang pangalan ay Duterte. Yung parang ginawa ng paninipsip ni Amy Marcos na yung Rodrigo Duterte law na kung saan ipagbabawal lang yung pagdukot, di ba? At pagdala sa isang Pilipino sa ibang bansa. So may pagganon utot-utot pa si Amy Marcos para sumipsip sa mga Duterte. Wala naman silbi yun. Hindi. Totoo lang. Sa tingin nyo magkakaroon ng bill sa Kamara yon? Hindi. Kasi kailangan may parallel bill yan sa Kamara din Sa tingin nyo pipirmahan nyo ni Marcos? Hindi rin. Parang inamin ni Marcos na dinukot talaga niya si Duterte. So ano yung bill na yun? Wala lang, pakit lang ni Amy. Huwag natin i-expect na gumanon kababaw si Marcoleta. Nagagawa din siya ng Duterte Bill, Duterte. Hindi ganyan na tao yan si Marcoleta. Yan ay abogado. Yan ay nakikipaglaban para sa bayan at para sa bawat Pilipino, hindi lang ng Duterte supporter. Take note of that. Dapat, yun ang ating dahilan kung bakit natin siya ibinoto. Kung bakit natin siya ikinampanya. Not because to serve the Duterte. Kung ganun ang motibo natin, abay panatiko ho tayo. Mali ho yun. Dapat tayo ay naniniwala sa isang tao because pagsisilbihan niya ang taong bayan. Yun ang importante. Ako, naniniwala ako doon. Kaya lang, siguro, since totoo naman na talagang tinulungan siya ng mga Duterte supporter etong nakaraang eleksyon, at talaga namang ikinampanya siya ng Duterte supporter at naka-angkla ang kanyang pangangampanya sa event ng PDP, sa event ng KOJC. Kaya siguro yung mga supporter medyo naniningil. Di ba? Naniningil in a sense na parang nasasaktan sila. I understand. Kahit po ako kung talagang hindi ko iisipin ng malalim itong ginawa ni Marcoleta, baka masaktan din ako na, alam naman natin na
Etong si Marcos, siya ang nagdala kay Pangulong Duterte sa dahig, di ba? Maaring masaktan tayo. Karapatan naman ninyo yan na masaktan kayo. Pero sana, bigyan lang din natin siya ng tsansa. Akin lang po ito. Ako, personally, I'm hurt. Personally, I'm hurt na parang ayaw niyang, hindi, kinukonsider niya yung sarili niya na hindi Duterte Black. Okay lang. Okay lang sa akin yun. I'm hurt but that's emotion. But sa akin, isasantabi ko yun. At babantayan ko yung gagawin niya. Kasi marami siyang pinangako eh. Pinangako niya yung sa Meralco, yung pagbaba ng kuryente, pagsisilbi sa taong bayan, pagiging lalong-lalo na sa bilang Blue Ribbon na chairman, di ba? Marami siyang uungkatin na mga katiwalian sa gobyerno. Yun, okay yun. Gawin lang niya yun. Hindi niya kailangan bukang bibig si Duterte. Gawin lang niya yun, ako'y hahangat, papalakpak sa kanya. Lalong-lalo na yung importante, yung katarantaduhan na nangyari nitong nakaraang eleksyon. Naku po, dapat imbestigahan niya. Kasi tandaan natin, siya ang nagsiwalat nung di umano, yung allegedly na ano ba yun, yung parang bank account nung Comelec sa ibang bansa. Siya ang nag-reveal niyan eh. Ngayon, pagkakataon niya na ito. Kasi part yan, di ba? Part yan ng kanyang komite. Sana gawin niya yan. Pag yung mga yan, hindi niya ginawa, yung mga trabaho na yan, hindi niya ginawa, dyan tayo magalit. Hindi yung, papangalanan ko ba yung sarili kong Duterte Black? Papangalanan ko ba yung sarili ko na Escudero Black? Papangalanan ko ba yung Ontiveros Black? Hindi na importante yan. Ang importante sa akin, gawin niya yung tama. So kunwari, nagkaroon ng katiwalian doon sa pagdala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa. Gawin niya yung trabaho niya. Sino ba itong mga tao na nagdala o gumawa ng illegal na hakbang para madala si Pangulong Duterte sa ibang bansa? Yan yung mga dapat niyang gampanan ng trabaho. Duterte Black. Kasi nga, nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Nagkataon lang na ang karapatan naman ng mga Duterte, kailangan din nating ibigay yung due process para sa kanila. Na pagkakamalan tayo na meron tayong kinikilingan. Hindi. Mapapansin mo sa lahat ng galaw natin, sa lahat ng action natin, palaging yung batas ang gusto nating ipairal. Kung ano yung due process of law. Palaging gano'n siguro dahil sa pagiging abogado ko, yung nakikita ko, yung kahit sino, kalaban mo siya o hindi, ibigay mo yung para sa kanya na nakatalagang karapatan sa ilalim ng mga batas natin. Ngayon, wala namang usapan na huwag tayong pupunta. Bakit naman hindi tayo pupunta? Katungkulan namin yon. At totoo niyan, bago kami ma-organize, nakapagboto na kami nung umaga, bago kami naghiwa-hiwalay, o itutuloy natin ang ating alas 4, pero doon na tayo pumunta sa Batasan Complex. Sapagkat para ganapin natin ang ating constitutional duty na inihalal na senador ng ating mga mamamayan, pakinggan natin ang ating Pangulo. Katungkulan namin, constitutional yun eh. Yun ang dapat na maintindihan ng ating mga kababayan. Hindi, wag po kayo makikinig kung kani-kanino na gumagawa po ng usap-usap, kaya lalo pong namamali yung iba. Yung gumagawa ng issue. Wag ko tayong parang bata na gawa ng issue pagdating sa mga ganyan. Matatanda na ho tayo. Importante, gawin ni Marcoleta yung trabaho niya. And sabi ko sa inyo, pag si Marcoleta hindi niya ginawa ang trabaho niya, asahan nyo kaming banateros babanat sa kanya. Asahan nyo yan. Pero pag ginawa niya yung trabaho niya, asahan yung papalakpakan namin yan. Kaya nga, di ba, paulit-ulit natin sinasabi sa programa natin, ito yung tinatawag na break or make kay Marcoleta. Kasi napakalaking responsibilidad yung inilagay sa kanya yung bilang Blue Ribbon Committee, yung committee na yon ay mapasa kanya, ay malaking responsibilidad yon. Kaya nga pag malaking responsibilidad, malaki din ang inaasahan natin sa kanya. Pag hindi niya ginawa yan, babanatan natin siya kaliwat kanan. Yung ginawa niya, ha?
Pero pag ginawa niya, papalakpakan natin yung ginawa niya. Hindi dahil sa, ako'y Duterte supporter, ako'y ganito supporter. Kasi, ako honestly, pag tinignan ko yung senador, hindi ko naman tinitingnan kung ano kulay nila, except yung Tiberos. Kasi si Tiberos, anti-Duterte na yan. Anything na anti-Duterte, gagawin yan. Siya mismo naglagay sa sarili niya sa kulay. Alanganing kulay. Anti-Duterte ko, lahat ng gagawin na Duterte masama. Kaya siya talaga, wala ekis yan sa akin. Yung the rest, kung sino pa man yan, ano pa man ang pangalan yan, o ano man pa man ang partido niyan, importante gampanan niya yung trabaho niya bilang senador. Para sa bayan at para sa bawat Pilipino. Dapat ganun tayo tumingin. Palakpakan pag tama ang ginawa, banatan pag mali ang ginawa. So, it's early to say na itong si Marcoleta ay gagawa ng, hindi, bumaligtad na siya, hindi, ginamit niya ang mga Duterte para manalo siya. Hindi. Sabi ng puting ahas ko, tangina ko daw. Ay, sorry na ba? Hindi kasi yung puting ahas na istorbo yung sa buhay natin eh. Hindi ko nga alam ko na, huli na yan eh. Sa, di ba, may ahas dun bago umalis daw si Marcos. Hindi kaya yun yung puting ahas. Limang puti yun eh. Hindi, pero alam nyo mga kababayan, tama na tayo sa ganyang mga mabababaw na issue. Doon tayo sa bayan. Gawin ni Marcoleta yung para sa bayan. Asahan nyo, talagang ipapalakpakan natin ng todo-todo, pupush natin yan. Pero wag niyang gawin yung para sa bayan. Number 1 kaming magiging kritiko niyan. So, tama pala yung paliwanag natin noong isang araw, Nelson. Na kasi sabi nga, Duterte Black. Sabi ko, hanggang ngayon po, hindi ko naman kinukonsidera kayo bilang Duterte Black, bagamat adapted kayo ng PDP laban. Kahit siguro palagay mong Duterte Black ako, Opo. pupunta pa rin ako kasi nagsuspindi lang kami ng aming sesyon eh. Pagkatapos naming bumoto ng speaker, ng presidente ng Senado, Opo. ang usapan, magre-resume ang ating session at 4 o'clock this afternoon. But we will converge in Batasang Pambansa in time to hear the message of the President. Kasi nakalagay sa Constitution nun dyan. Katungkulan ng bawat senador na pumunta doon. Ngayon, kung ang mga kasama ko, halimbawa, ay hindi pumunta, sila po ang may kagustuhan nun. At sila po yung makapagpapaliwanag kung bakit hindi sila nakarating yung araw na yon. Tungkol naman doon sa binati ako ng Pangulo at nagbatian kami, palagay ko naman isang bagay na hindi dapat ipagtaka ng kahit sino man. Opo. Senador naman ako, Pangulo naman siya, at kaibigan ko naman siya. Alam mo, hindi naman kami magkamayan man lang, Nelson. Lalo sigurong pagtatakan, nag-isinaban yung dalawa. Ayun ang mas malaking issue. O di baka mamaya, lalo naman tayong... Ganyan daw po yung tagpo na yun. Ano daw binulong sa inyo? Kasi pag bulong sa may palo sa inyo, parang sabi ni Kanor Bing eh. O, ipakita mo nga direct. Hindi ko pa nakita. Ipakita mo direct mula sa simula. Yung, yan. Hindi, yung mula kanina. Ayan. Yan o. May binulong sa inyo, Sen eh. Bulong na eh. Alam mo, pagka bulong, nga pala, no? hindi pinaririnig sa iba yun. Kaya nga, kasi kung hindi naman niya binulong, di sana narinig ng lahat. Halimbawa naman, kung pasigaw yun, hindi nyo na ako tatanungin dahil narinig nyo lahat sigurado yun. O yung speaker naman po, yun sabi nyo, may sinabi rin sa inyo eh. Nakita mo naman yan. Siyempre magkakilala naman kami ni speaker, di ba? Oo naman. Diba tinanong kung paano ka ba nanalo? Hindi ba sinabing, ayaw ka paniwalaan ng broadcaster na nananalo ka, parang ganun. Bakit naman yung iba? Bali, nagyakapan din naman kami ni Spe, ba't hindi nyo man lang itanong, ano ba binulong sa'yo? Kasi may naunang tagpo dyan, Sen, na mayroong mga senador din na parang ayaw pansinin ng Pangulo eh. Bakit daw nung nauna kayo nakita, nag-abrisiete pa sa inyo? Baka natatakot. Baka natatakot. Pwede ko bang hulaan, Senator Marcoleta, kung anong sinabi ni Bongbong Marcos sa'yo? Hulaan ko lang. Hula lang ito. Sabi niya siguro, isihan mo lang ha. Kasi di ba siya ang titingin ng mga korupsyon sa
sa gobyerno. Sabi, isihan mo lang yung mga bata ko. kaya tumawa siya. Eh, magkaibigan nga kami. Baka hindi niya kaibigan yun. Ba't nyo? Problema ko ba yun? Yun nga, no? Oo. Yun ang paliwanag, ha? Naintindihan nyo na. Huwag yun ang... Bakit ba kung binanatan mo yung kaibigan mo, hindi mo na kaibigan? Kasi ako, ugali ko yun. Kahit kaibigan, pag may mali ka, Walang problema. sasabihin ko. Yun ang tunay na kaibigan. Palagi ko sinasabi sa inyo yun, di ba? Maski magkakakilala ko. Pag nakita ko na maring may gusto ko sabihin sa kanya, sa halimbawa, sa katatama ng mga pangyayari, bahala siya sa buhay niya kung hindi niya ako pakinggan. At least nasabi ko sapagkat kaibigan ko siya. Yan. Lalong-lalo na sa nangyayari sa bansa halimbawa. Meron ako sasabihin. Masama ba yun kung sasabihin ko yung totoo? Tama. Kung halimbawa, magdamdam sila ron. Aba, hindi sila tunay na kaibigan, di ba? Napanood ko kay Fernando Poe Jr. yan eh. Alin? Yung tunay na kaibigan, saan eh? Ganun ba? Anong pamagat na pelikula? Kaibigan lang pala. Yan ang sinasabi ko sa iyo.